Hello mga ka-Rose! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng dalawang cake na parehas ng theme pero magkaiba ng kulay. At syempre, meron itong kasamang kwentuhan. Dito na muna tayo sa unang cake natin, which is 2-tier chocolate moist cake na may kasamang 12 pieces cupcakes. Ang sizes pala ng cake na ito is 6x4 sa bottom and then 4x4 sa taas. Isa ito sa pinakamabenta sa akin sa mga 2-tier kasi saktuhan lang ang laki niya, cute siya, bagay na bagay sa birthday or simple celebration, and at the same time, marami ka na makakain kasi malaman siya and 2-tier na siya. Ang inspiration na sinan pala sa akin ng customer is full fondant with fondant details, pero since vegetarian ng ating customer, I suggested na printed toppers na lang ang ilagay natin. And maganda rin naman kasi itong tingnan, malinis pa rin naman siyang tingnan. Though hindi ako nangako kay customer na magagaya siya as is, pero syempre sinabi ko sa kanya na I will do my very best para mabigyan ng hustisya ang cake order niya. So red and white ang pinaka-color ng cake na ito, pero pang girl siya. And then, red yung pinaka-color niya sa taas. Paano ko na-achieve ang red na to? Pinaghahalo ko lang ang Peotraco na red and then yellow para maging ganito siya ka-vibrant. And then, sa may bandang baba is color white, yung pinakamalaking part ng cake. And then, dun sa pinakababang part niya is red. So, para siyang ombre na red. Doon sa inspiration, yung sa babang part is fondant detail siya. Pero since soft icing nga ito, ginawa ko na lang siyang ombre para kahit papano magaya natin siya kasi meron pa itong white dots na nakalagay sa baba. Kumbaga para siyang part ng dress or para siyang belt na red na merong white na polka dots. Habang ginagawa ko itong cake na to, nang ina-icingan ko na siya and nilalagyan ko ng mga konting details, naiisip ko na parang magpapasko na kasi parang pang Christmas yung design niya. Sobrang cute and sobrang ganda nga naman talaga kasi siyang tingnan. Parang nakikita ko si Santa Claus dito sa cake na to, promise. And then ito, nilagyan natin ng black ribbon sa may bandang gitna para merong accent ang ating cake. Manipis yung ribbon na nabili ko, na-realize ko siya nung naglagay na ako ng icing sa bandang gitna. So, since wala naman akong makapal na ribbon and nalagay ko na yung una, pinatungan ko na lang ng isa pang ribbon para mas makapal yung itsura niya. Hindi naman halata yung line niya, kaya okay na yan. Meron nga pala akong maiksing kwento sa inyo na na-experience ko habang bumibili ako ng baking ingredients sa isang baking store dito sa Angeles. Dahil malapit nang maubos ang mga ingredients ko, pumunta kami dun sa palagi naming pinagbibilhan na baking store and dun kami namili talaga. Masyadong marami talaga yung nabili namin na ingredients, pero merong isang ingredient na wala sila, which is yung Tylose. Since marami akong cake orders na merong fondant details, super kailangan ko ng Tylose. Hindi ko maa-afford na balikan na lang sila kapag ka meron ng stock. Kaya napagdesisyon na namin mag-asawa na lumipat ng baking store para lang bumili ng Tylose. Total yun lang naman yung kulang ko. And ayun na nga, pumunta na kami dun sa isang baking store. Bali ako lang yung pumasok and then kinuha ko na yung Tylose and then nakita ko yung dairy cream kasi nag-request yung anak ko na gusto niya magpalaman sa tinapay ng dairy cream. So, bali Tylose and dairy cream lang ang bit-bit ko. And then, nung pagpunta ko sa cashier, merong siguro baker siya kasi madami siyang ingredients na binibili. And since marami siyang binibili, nandun lang ako nakapila, nakatayo, and habang naghihintay ako sa turn ko, yung mata ko is umiikot kasi nagtitingin-tingin ako ng mga nakasabit doon sa store kasi napakarami talagang mga toppers, mga draggies, nakakayaman talaga siyang tingnan. Syempre as a baker, parang napakasarap sa mata yung mga ganong bagay. Noong una, hindi ko pa masyadong napapansin, basta naghihintay lang ako sa turn ko. And then mga mamayang konti napansin ko na padagdag yung baker sa harapan ko ng mga ingredients. Pakuha siya ng pakuha ng mga ingredients dun sa kasama niyang mas bata sa kanya. And wala namang kaso sa akin yun kasi baka nga naman nakalimutan niya. Pero parang napapansin ko, every time na maiutos siya doon sa kasama niya, titingin muna siya sa akin na parang gusto niya marinig ko na nagpapadagdag siya ng mga ingredients. Sabay tingin sa 2 pirasong hawak ko na Tylose and butter. Hindi ko alam kung ano ang purpose niya
sa ginagawa niya. Pero feeling ko parang minamaliit niya ako dahil ayun nga, dadalawang piraso lang ang binibili ko. Tapos siya, super dami. Medyo mahirap siyang i-explain, pero yung reaction niya talaga and kung paano niya ako tingnan is ramdam na ramdam ko talaga na nanliliit ako sa mga ginagawa niya. Although alam ko naman sa sarili ko na kaya lang naman ako nagpunta doon is meron lang kulang sa mga ingredients ko. Pero bakit kaya merong mga bakers na ganun? Pagka feeling nila competition ka or nalaman nila na kapwa baker ka nila, imbis na alam mo yon yung healthy na community, like kausapin sila or hi and hello or kahit na dead mo na lang, casual na lang, 'di ba? Kasi hindi naman kayo magkakilala. Although hindi ko naman nilalahat ha, and hindi naman din talaga masyadong big deal sa akin to dahil meron naman ako mga sarili kong customers and wala namang mawawala sa akin doon sa ginawa niya. Pero sana kapag meron tayong nakakasalamuhan na kapwa baker natin, wag naman sana nating tratuhin ng ganon, maliit man or gaano man ka bago ang baker na yon, kasi lagi mong tatandaan na minsan nag-umpisa ka rin. Minsan ka ring namimili ng tag-isa-isang piraso, kalakalahating kilo, 1/4 ng mga ingredients. Kaya kung dumating ka na sa point na marami ka na binibiling ingredients at nakakaangat ka na sa iba, maging humble ka lang. Mas maganda nga kung i-mentor mo yung mga baguhan para naman pagdating ng panahon, kapag nasa taas ka na, sila rin susunod sa'yo. Hindi ba maganda yung ganon? Isipin mo na lang kung gaano ka-healthy ang baking community kung ganon ang lahat ng bakers, di ba? Napakaganda. Anyway, itong third tier natin or pinaka-bottom tier ng cake na ito is dummy lang. Kung napansin niyo kanina, styro lang siya para lang mataas tingnan ang cake dahil ilalagay ito sa stage ng venue. Ito nga pala ang kauna-unahang cake na dinala ko mismo sa venue and invited ako mismo ng customer. Hindi ko nga na-videohan yung part na ako mismo yung naglagay ng cake doon sa stage. Pero okay na yon, at least meron akong memory na I can keep forever. Bali, same theme to dun sa naunang cake natin. Color pink lang and gold and white ang theme niya. And nilagyan ko ng icing or pinahiran ko muna ng icing yung dummy or yung styro natin sa baba para dumikit yung ruffles na soft icing na nilagay natin para hindi siya humulas or bumagsak dahil nga i-display ito. And then yung white part sa taas, tinanggal ko yung pagkamakinis niya, nilagyan ko siya ng tissue kung napansin nyo kanina sa part ng video na yon para magkaroon siya ng texture since yung nasa gitna natin is makinis siya. Sobrang tibay pala ng cake na ito. Napakaganda ng stacking niya kasi yung pinaka center dowel niya na nagko-connect sa tatlong cake is naka-glue stick sa pinaka cake board niya. And aside from that, may mga kanya-kanyang straws yung mga cake. Of course, except dito sa styro. And then, tagusan siya. Yung first tsaka second tier, tagusan siya para mas matibay since medyo malayo ang biyahe. And then, ito yung mga cupcakes na in-order nila. Actually, supposed to be dapat 2 dozen to. Kaso nawala sa isip ko na 2 dozen pala ang order niya. So, ang ginawa ko is binalik ko na lang yung payment para dun sa 1 dozen. And of course, nanghingi na lang din ako ng pasensya. Anyway, kamag-anak naman namin ang nag-order na ito. Kaya naintindihan naman niya. Dahil marami rin kasi akong orders nung time na ito. Kaya nalito ako. At ito na ang final result. Ano masasabi niyo sa cake na ito? 'Di ba? Malinis siyang tingnan and napakaganda, napakasimple. At ito namang 3-tier natin, napakabongga niyang tingnan, napakasyala. Inisprayan ko pa ito ng pearl na luster dust para may kinang effect siya. And that's it for today. See you on our next video. Bye!